Ating babasahin ang sulat mula kay Chiche ng Visayas Avenue, Quezon City. Dear Kuya J, una sa lahat, magandang araw sa iyo at sa lahat na taga-subaybay nitong programa na Unforgettable Moments. Bago ko ito sisimulan, itago mo ako sa pangalan na Chichi. Nakatira sa Visayas Avenue, Quezon City, 27 years old. Kuya J, isa ako sa uri ng babae na pihikan pagdating sa lalaki, lalo na sa pag-ibig. Wow! Maraming lalaki na umaakyat ng ligaw sa akin. Ngunit karamihan sa kanila ay bigo. Dahil wala sa kanila ang tipo ng lalaki na gusto ko na makasama sa aking buhay. Wow! Bihira lang akong magkaroon ng boyfriend dahil madali akong manlamig o ma-turn off man, lalo na kung ang hiling nila ay ang kinin ang aking pagkababae o ang aking virginity. Wow! Sa totoo lang, Kuya J, umabot ako ng 27 years old na walang isang lalaki ang nakakagalaw sa akin dahil iniingat-ingatan ko ang aking pagkababae. Wow! Dahil ang nais ko ay ibigay ko lang ito sa lalaking mahal ko at kung kami man ay kasal na. Wow! Para sa akin, ito lang ang tanging kayamanan ko na ipagmamalaki dahil hindi naman ako pangit at hindi rin naman ako gaano kaganda. Katamtaman lang, lalong-lalo na kung titigan mo. Wow! Alam mo, Kuya J, iba ako klase sa pagkababae. Hindi ako kagaya ng iba dyan na pagkasagot sa boyfriend, may mangyayari na kaagahan. At bakit ko nasabi na iba talaga ako? Dahil bawat boyfriend ko na pag naghahalika na kami at mag-umpisa na siyang himasin ang aking didi, lalo na kung igagapang na nila ang kanilang kamay sa bandang hita, ay aawatin ko kaagad at pagagalitan. At madalas, yan ang dahilan kung bakit ko sila hihiwalayan. Dahil para sa akin, katawan ko lang ang habol nila sa aking pagkatao. Wow! Para sa akin, Kuya J, ang totoong magmahal, hindi ka aanuhin. Iingatan
ka lalo na ang masisilang bagay sa iyong katawan. Ayaw ko talaga ang hinahawakan nila ang iba't ibang parte sa aking katawan. Kaya walang nagtatagal sa akin dahil ayaw ko sa lalaki na mapagsamantala, kaya minabuti ko na lang na wag na munang tumanggap ng manliligaw at mag-focus na lang sa pagtatrabaho bilang accountant sa isang malaking kumpanya dito sa Manila. Nililibang ko na lang ang aking sarili sa pagpapanood ng TV at sa pag-Facebook, chat sa mga kaibigan, kung ano-anong katuwaan at panonood ng mga post sa YouTube. Ngunit isang araw, habang nagkikwentuhan kami ng office mate ko, ay binibiro niya ako na may pinsan daw siya sa Cebu na isang binata, 27 years old. Mabait daw ito at magalang, at higit sa lahat, walang girlfriend. At may marangal na trabaho. Nagpaalam siya sa akin na i-add ako sa Facebook para sa ganung paraan makilala ko siya at makausap kahit sa Facebook man lang. Sa umpisa umaayaw ako, ngunit sa bandang huli pumayag na rin ako na i-add dahil sa kakulitan ng kaibigan ko. Sa totoo lang, Kuya J, lahat ng nasa friends list ko, lahat sila kilala ko at kamag-anak ko lang. Hindi ako mahilig mag-add friend, bukod tangi lang itong lalaki na pinsan ng kasamahan ko sa trabaho. Sa madaling salita, nagkaroon kami ng pag-uusap sa Facebook at Messenger. Bago ko ipagpatuloy ang aming kwento, itago natin siya sa pangalan na Rudy. Nararamdaman ko naman na mabait nga siya at higit sa lahat, gwapo rin siya, Kuya J. Masarap siyang kausap kahit sa Messenger. Lalong-lalo nang nagpalit na kami ng phone number, madalas niya akong tinatawagan. Wow! Kinukumusta, lalo na kung hindi ako makapag-online, tatawagan niya ako kaagad. Parang napaka-alalahanin niya na pagkatao. Bagamat hindi pa kami nagkita ng personal, nararamdaman ko na unti-unting nahuhulog ang loob ko sa kanya, Kuya J. Wow!
Ngunit hindi ako nagpahalata. Lalo na, hindi naman siya naliligaw sa akin. Naisip ko tuloy na na totoo ang sinabi ng ka-office mate ko na mahiyain nga ang lalaking ito. Ngunit isang araw, February 1, 2020, ay bigla siyang nagtanong sa akin kung may boyfriend na ba ako. Nagulat ako sa kanyang tanong, Kuya G, dahil hindi ko akalain na tatanungin niya ako ng ganun. Madali ko naman siyang sinagot na wala naman. Kaya sagot niya naman sa akin, mag-February 14 na, Valentine's Day, wala kang kadate. Kaya sabi ko naman, hindi ako sanay na may kadate. At pabiro ko naman na tinanong siya, bakit ikaw, mayroon ka na bang kadate? Ngayong Valentine's Day, sagot niya naman ay pareho tayo, wala. Kaya pabiro kong ulit na sinabi sa kanya, firing squad na lang tayo. Tumahimik siya at maya-maya bigla siyang nagsalita at hindi ko sukat akalain, Kuya J, dahil nag-propose siya ng ligaw sa akin. Wow! Hindi ko maintindihan ang aking sarili, Kuya J. Kung matutuwa ba ako? Magalit? Dahil sa totoo lang, hindi ko patiyak ang aking nararamdaman sa kanya, lalo nang hindi ko pa siya nakikita or nakasama sa personal. Kaya napahaba ang pananahimik ko at bigla ko na lang sinabi sa kanya na bigyan mo ako ng kunting pagkakataon. Na mapag-isipan ang mga bagay na yaon. Sumang-ayon naman siya, ngunit nakiusap na sana bago dumating ang araw ng Valentine's Day, malalaman niya ang sagot at handa naman na itong tanggapin at nangako na hindi magbabago ang kanyang pagtingin sa akin bilang kaibigan kung sakali man na siya ay aking bibiguin. Wow! Dumating ang araw, February 13, nang muli kaming mag-usap at doon tinanong niya ako kung ano na ang aking desisyon. Lubos niya itong igagalang kung ano man. Sa totoo lang, Kuya J, tinanggap ko ang inalay niyang pag-ibig. Na hindi ko patiyak ang totoo kong nararamdaman. Ito ba'y bunga ng awa o talaga bang pag-ibig na rin? Naisip ko na rin na sagutin siya. Total, wala namang mangyayari sa amin. Dahil Cebu, siya at ako naman ay nasa Maynila. Kaya okay lang para sa akin. Malabo ni naman na magkita kami sa personal dahil para sa akin
hindi naman siya pupunta ng Maynila para sa akin, kaya sinagot ko siya na parang baliwala lang. Dahil ayaw ko rin na pagdating ng araw, ako rin ang masasaktan. Pagdating ng kinabukasan, February 14, araw ng mga puso, ay halos buong araw din kaming naglalambingan gamit ang video call sa cellphone, para kaming mga bata na kunyari naghahalikan sa cellphone. Naisip ko tuloy na baka mayroong makakita sa amin na humalik-halik sa cellphone at sabihin na nasisiraan kami ng bait. Kaya Kuya G, maayos naman ang takbo ng aming relasyon. Kahit malayo kami sa isa't isa, ngunit isang araw ay bigla niyang sinabi sa akin na mag-leave siya dahil pupuntahan niya ako dito sa Maynila. Wow! Laking tuwa ko naman dahil sa wakas makikita ko ang taong muling nagpapatibok ng aking puso sa personal. Kaya tinanong ko siya kung kailan. Sabi naman niya, may ticket na ako at handa nang lilipad sa araw ng March, sa buwan ng March 13, 2020. Kaya madali ko siyang sinagot, mabuti naman at magkikita na tayo. Tinanong ko siya kung ilang araw ka sa Maynila. Sabi naman niya na baka 1 week lang at doon siya titira sa tita niya sa Paranaque, ina ng kasamahan ko sa trabaho na nagiging tulay sa aming dalawa. Sa paglipas ng araw, dumating nga ang March 13, 2020. Araw ng kanyang paglipad papuntang Maynila. Araw naman na ikinasasabi ko dahil sa wakas makikita ko rin siya sa personal. Ngunit tinanong ko rin siya na hindi ka ba natatakot pumunta ngayon nang nag-anunsyo ang presidente na magkakaroon ng lockdown sa Maynila pagdating ng March 15. Dahil dumarami ang cases gawa ng COVID-19. Sabi naman niya, okay lang daw. Tamang-tama lang naman sa kanyang bakasyon kung sakaling aabot ng kalahating buwan ang sinasabing lockdown. Kaya Kuya G, nagayak ako sa araw na yaon dahil pagkatapos niyang maihatid ang kanyang gamit sa kanyang tita sa Paranaque ay nagkasundo kaming magkita sa isang mall dyan sa Cubao. Dumating nga ang oras na magkikita na kami at sa totoo lang Kuya J, hindi ako mapakali. Parang kinakabahan ako, hindi ko maintindihan ang aking sarili. Nang
Nang magkita na kami, Kuya G, nasyak ako. Wow! Hindi ko sukat akalain na mas gwapo pa pala siya sa personal. Akala ko daya lang ang kagwapuhan niya dahil sa mga uri ng cellphone na kahit pangit, pinapaganda. Pero hindi pala totoo siyang gwapo, Kuya G. Kaya wala akong ibang nasabi sa kanya, kundi ang mabanggit sa pagharap niya ang nakasanayan namong tawagan sa Facebook na ang "Kumusta ka, baby?" Wow! Pagkatapos kumain kami at nagkwentuhan, hindi na namin namalayan na inabot na pala kami ng gabi. At para sa akin, naging kumplito ang araw ko dahil doon ko napatunayan ang aking nararamdaman na mahal ko na siyang talaga. Wow! Sa totoo lang, Kuya J, napatunayan ko rin na mahal niya ako dahil lumuwas talaga siya ng Maynila nang dahil sa akin. Wow! Kaya naisip ko na sana siya na nga. Lalo na ibang iba siya sa lahat na naging kong boyfriend dahil ni minsan sa aming pagsasama, hindi man lang siya nagtangkang halikan ako o hawakan man lang. Hindi gaya ng iba dyan na kahit hindi pa boyfriend ay may pahawak-hawak na ng kamay. Napaka-gentleman niya, Kuya J. Kaya tuluyan nang nahulog ang loob ko sa kanya. Nagpaalam na ako na uuwi sa amin. At siya naman ay babalik sa kanyang tinutuluyan sa bahay ng kanyang tita. Ngunit bago kami naghihiwalay ay nagpaalam siya na baka pwede na pumunta sa aming bahay pagdating ng kinabukasan dahil gusto niyang makilala ang aking mga magulang. Noong una, nagdadalawang isip ako dahil hindi pa alam ng mga magulang ko na may boyfriend na ako na taga Cebu na nakilala ko lang sa FB. Dahil ang alam lang nila, wala na akong boyfriend dahil lahat hinihiwalayan ko na at alam nila ang ugali ko pagdating sa pag-ibig. Ngunit bandang huli pumayag na rin ako at ako na rin ang bahala magpaliwanag sa aking mga magulang. Kinabukasan, March 14, 2020, dumating nga siya sa ganap ng alas 3 ng hapon. Nagulat ako dahil may dala siyang bag at sa tingin ko mga damit
ang laman. Naisip ko tuloy, nako, baka dito siya titira sa amin, wala naman sa usapan namin to. Ngunit hindi ako nagpahalata, pinakilala ko siya sa aking mga magulang. Sabi naman ng mga magulang ko, mukhang mabait naman siya. Wow! Masaya kaming nagkwikwentuhan, Kuya J. Napapansin ko na kapag siya ang kausap ko, napakabilis ng mga oras. Hindi ko na malayan na hating gabi na pala. Kaya doon ko naisip na sabihin sa kanya na mahirap sumakay ngayon, lalo na't malayo ang kanyang uuwian. Sabi naman niya, may dala siyang damit. Kaya may dala siyang damit dahil maghahanap lang daw siya ng matutuluyan na hotel na malapit dito sa amin at doon lang muna siya tutuloy. Para sa ganung paraan, mas madalas niya akong makikita at mapupuntahan. Sa madaling salita, itunuro ko sa kanya ang malapit na hotel dito sa Visayas Avenue. Pinasakay ko siya sa kotse papuntang hotel. Kinabukasan, March 15, 2020, araw na nagdeklara ang presidente ng total lockdown. Na hindi namin akalain na aabot pala ito ng ilang buwan. Kaya dumating ang araw na kinausap niya ako na naubusan na raw siya ng budget. Pambayad sa hotel at pambili ng pagkain. Gustuhin man daw niyang umuwi, subalit wala pa rin itong pinahintulutan na bumiyahe lalo na sa malayo tulad ng Cebu. Naawa ako sa kanya, Kuya J. Nagdadalawang isip naman akong sabihin sa kanya na dumito lang ka lang muna sa aming titira. Pansamantala habang walang pinahintulutan na makabiyahe sa Cebu. Bukod sa nakakahiya, baka ano rin ang sasabihin ng mga kapitbahay naming mga chismosa. Lalo na't mahigpit ang seguridad dahil unti-unting tumaas ang bilang na naging positive sa COVID-19. Gusto rin niyang pumunta sa tita niya sa Parañaque, ngunit wala pa ring pinahintulutan na bumiyahe, kaya dahil na rin sa seguridad ng kagipitan, napilitan siyang sabihin sa akin na baka pwede sa amin lang muna siya tutuloy at magpapalipas ng panahon hanggat hindi pa maging normal ang sitwasyon. Wow! Pumayag na rin ako, Kuya J, at pinaalam ko kaagad sa aking mga magulang at pumayag naman sila agad at naintindihan ang kalagayan ng boyfriend ko, lalo na pataas ng pataas ang kaso sa COVID.
Gumawa kami agad ng paraan na makarating siya dito sa bahay. Dahil sa araw na yaon, wala pang pinahintulutan makalabas dahil sa lockdown at sa madaling salita, nakapunta din siya sa amin kaagad. Wow! Masaya ako, Kuya J, na nakasama ko siya sa aming bahay. Lalo na, hindi tumututol ang aking mga magulang na dumuon muna siya sa kasalukuyang pagkakataon na wala kaming ibang ginawa. Wala kaming ibang ginawa sa bahay kundi magkwentuhan, maglilinis, mag-exercise, magsaing, at kumain. Dahil napakaburing nang hindi ka makalabas sa bahay at walang ibang libangan sa panahon ng lockdown, binigyan namin siya ng sarili niyang higaan. Mayroon naman kaming visitors room. Doon namin siya pinatuloy. Araw-araw wala kaming ibang ginawa kundi magpikwentuhan, magkukulitan. Itinuturing na namin siya na kaisang pamilya at mas lalo akong napagmahal sa kanya, Kuya J, dahil napaka-gentleman niya. Kahit inabot na siya ng ilang linggo sa bahay namin, minsan hindi niya ako hinahawakan sa masisilang bagay sa aking katawan. Wow! Hanggang halikan lang kami at mas lalo ko siyang nakilala at napatunayan ko sa aking sarili na siya na nga talaga ang hinahanap ko na makasama sa buo buhay. Lagi kong hiling sa may kapal na sana hindi na siya mawalay pa sa akin. Wow! Minsan, Kuya J, nakapag-isip ako na baka bakla siya. Baka bakla itong boyfriend ko. Kasi hindi siya tulad ng iba na nagigi kong boyfriend. Na pag nahalikan ka, ang likot-likot ng mga kamay kung saan-saan nakakarating. Ngunit siya, hanggang yakap lang at halik, wala nang iba pang. Wow! Parang diskontinto na tuloy ako sa ganon. Parang diskontinto na tuloy ako. Ganon pala ang totoong magmahal. Alam mo, Kuya G, gusto ko nang bumigay. Pero siyempre, babae ako. Pinipigilan ko ang aking sarili. Wow! Isang araw habang nag-usap kami, ay sinabi niya sa akin na pagkatapos ng COVID, kung makabalik na siya sa Cebu at magkaipon, babalikan niya ako at pakasalan para maangkinan raw niya ako ng lubusan. Wow!
Tumalon ang puso ko, Kuya J. At wala akong ibang masabi. Niyakap ko siya at habay, halik na rin. Wow! Ngunit isang gabi, Kuya J, dahil sa utos ng katawan, nagising ako at nagmamadaling pumunta sa CR para umihi. Ngunit nang katukin ko, may tao pala sa loob, kaya naghintay na lang ako sa labas. Nagulat ako nang lumabas ang tao sa CR dahil siya pala ang boyfriend ko. Wow! Nagmadali naman akong pumasok dahil ihing-ihi na ako. Ngunit sa aking paglabas, nandoon pa pala siya, naghintay sa akin at saka ko na naalala na manipis pala ang aking damit na pangpatulog. Wow! Nakaugalian ko kasi, Kuya J, ang ganong suot habang ako'y natutulog. Doon ko naalala, nakitang-kita pala ang hubog ng aking katawan. Wow! Bukod sa wala akong bra, kitang-kita pati ang aking panty. Wow! Dahil sa kanipisan ng aking damit, pampatulog, hiyang-hiya naman ako, Kuya J. Tinitigan niya ako mula sa itaas hanggang pababa at sabay sabi, napakaganda mo talaga. Sana maging akin ka lang. Wow! Ngumiti lang ako at sabay sabi na, antok lang yan, matulog ka na. Ngunit bigla niyang hinatak ang aking kamay at biglang sabay halik sa labi. At hindi na ako pumalag pa at pinabayaan ko na ang kanyang gagawin dahil para sa akin sa totoo lang, Kuya J, gusto ko naman sa pagkakataong yaon, ibang-iba ang pakiramdam ko. Para akong lumulutang sa alapaap. Wow! Nararamdaman ko na unti-unting gumagapang ang kanyang mga kamay sa aking puwitan. Wow! Hanggang sa maging malikot na rin ito na gumagapang hanggang sa masasilang bahagi ng aking katawan at hanggang umabot ito sa bandang pusod kung saan nandoon ang bagay na iniingat-ingatan ko sa mahabang panahon. Wow! Na ngayon nahipo na sa isang taong nakilala ko lang sa Facebook. Nagtaka naman ako, Kuya J, dahil hindi ko nagawang pumalag sa kanyang ginagawa. Minabuti kong hayaan na lang siya sa kanyang lahat na gagawin sa akin sa gabi niyaon. Wow!
Dahil sa totoo lang, Kuya J, sarap na rin ako sa kanyang ginagawa. Hindi katulad ng mga nagdaan kong mga boyfriend na pag inumpisahan ng himasin ang aking katawan ay nagagalit ako, at isa yon sa dahilan kung bakit sila hinihiwalayan ko kaagad. Wow! Pero ngayon, para akong naghihintay na lang sa mga susunod na pangyayari. Nang mapansin ko na dahan-dahan niyang pinasok ang kanyang kamay sa masisilang bahagi ng aking katawan, Wow! saka ko na naalala na nasa pintuan lang pala kami ng CR. Kaya binulungan ko siya na wag tayo dito, doon tayo sa loob ng iyong kwarto. Kaya nagmamadali kaming pumasok sa loob para doon ipagpatuloy ang aming nasimulan na kaligayahan. Wow! At doon, sabay kaming napahiga sa kama at parang handang-handa na sa laban, kung anumang laban ang magaganap sa gabing yaon. Wow! Sa totoo lang, Kuya J, hindi ko lubos maisip na parang handang-handa na ako na ibigay ang aking sarili at ang buo kong katawan sa kanya sa gabing yun. Wow! Siguro bunga na rin sa aking labis na pagmamahal sa kanya, kaya handa ko nang ibigay ang lahat-lahat. Wow! Hindi ko namalayan na pareho na pala kaming kubot-hubad Wow! at nagsimula na siyang pumatong sa akin katawan. At doon, damang-dama ko ang init ng kanyang katawan na mas lalong nag-uumapaw ang sabik na aking nararamdaman sa susunod pa na magaganap, at handang-handa na ang kinin ang aking pagkababae at handang wasakin ang aking virginity. Wow! Kaya ipinikit ko na lang ang aking mga mata at hinayaan na siya sa lahat na ginagawa. Mas lalo akong lumulutang sa alapaap, Kuya J, nang mapansin ko na nagsimula siyang dumidi sa aking suso na parang bata. Wow! Na gutom sa gatas, lalo akong nakikiliti, na paungol ako, Kuya J, sa sarap. Wow! Napahinto lang ako nang may nararamdaman akong bagay na unti-unting bumabaon sa aking pagkababae. Wow! At doon,
nakita ko ang kanyang sandata na parang ahas na galit na handang-handa ng tumuklaw. Wow! Nararamdaman ko na parang hinihiwa ang aking pag-aari. Sa matalas na bagay, ang sakit. Sobrang sakit. Ngunit, tiniis ko at sinabi sa kanya na dahan-dahan dahil virgin pa ako. Wow! Kaya mas lalo siyang nag-iingat at dahan-dahan niyang pinasok ang aking yungib na sa pagkakataong iyon ay dinadaluyan na ng agos ng tubig sanhi ng sobrang init at pananabik na matikman ang isang tunay na pagmamahal sa isang taong nakasama mo sa panahon ng pandemic. Wow! Nahihirapan siyang pasukin ito, Kuya J. Ito'y masikip na masikip pa. At nang maisagad na niya ang kanyang sandata sa aking pag-aari, ay napaungol ako Wow! at napasambitla ng aray. Wow! Ang sakit talaga, Kuya G. Hindi ko maintindihan ang sakit na may lalong sarap. Wow! Hindi ko akalain na ganun pala ang mararamdaman kung mawasak ang iyong virginity sa unang pagkakataon. Kaya pagdating ng kinabukasan, tinanghali ako ng gising at nagtaka naman ang aking ina dahil hindi yon ang oras ng gising ko. Kadalasan, maaga talaga akong gumising. Nakita kong may napansin ang aking ina sa akin, Kuya J. Dahil sa pagbago ng aking lakad, na parang may matigas na bagay na naiwan sa aking pag-aari. Kaya medyo pabukaka ng kunti ang aking lakad at yun ang pinagtataka ng aking ina na parabang nakahalata siya na may nangyari sa akin sa gabing yun, ngunit binaliwala na lang niya ito. Siguro naintindihan niya rin ako. Wow! Kaya mula noon, Kuya J, ay madalas na namin itong ginagawa. Wow! Halos araw-araw, gabi-gabi. Wow! Kasi wala namang kaming ibang ginagawa dahil lockdown. Wow!
panay-panay na lang ang aming ginagawang pagtatalik sa loob ng aming bahay. Wow! Sarap at walang humpay na kaligayahan ang aking natamo sa panahong yon, Kuya G. Para sa akin, blessing in disguise ang COVID na ito dahil sa akin. Dahil sa COVID, hindi ito mangyayari sa aking buhay na hindi ko naman pinagsisihan. Isang pangyayari sa aking buhay, Kuya G, na hindi ko makakalimutan panahon ng pandemic. Hindi ko ito pinagsisihan. Hanggang dumating ang isang araw na pwede na siyang umuwi ng Cebu para na rin makapagtrabaho muli at ipagpatuloy ang pangako na siya'y babalik para sa aming usapan na kasal. Wow! Labis ang aking kalungkutan at pangamba, Kuya G, na baka magbago siya at hindi na babalik. Lalo nang nakuha na niya ang aking pagkababae na ibigay ko sa kanya ang lahat-lahat sa akin. Lalo na rin na malayo kami sa isa't isa at hindi kagaagad-agad magkikita dahil sa sitwasyon na hindi makapagbiyahe ng basta-basta na lang. Minsan, may naisipan ko na puntahan siya sa Cebu. Parang gusto ko lagi siyang makasama sa araw-araw. Kinakain ko ang aking sinabi noon na hindi ako pupunta ng Cebu para sa kanya. Pero ngayon, parang gustong-gusto ko na siyang makasama sa araw-araw. Wow! Para sa akin, hindi sapat ang aming komunikasyon sa araw-araw sa Facebook at sa pagtatawagan. Ngunit dahil na rin sa trabaho, tiniis ko na lang na maging malayo sa lalaking nakabiak sa aking pakwan. Wow! Ang bagay na iniingat-ingatan ko sa aking katawan. Ang lahat ng ito, Kuya G, pinaubaya ko na sa may kapal at laging dalangin na sana dumating ang araw na matutupad ang pangako namin sa isa't isa. Kung anuman ang kinahinatnan sa aming relasyon, lahat ito'y bahagi at karanasan ko sa buhay sa gitna ng pandemic na hindi ko makakalimutan sa buong buhay ko dahil dito nagtapos ang aking pagkabirhen. Wow! Na sana hindi ko ito ibibigay sa lalaking mahal ko na hindi pa kami kasal. Ngunit nangyari na, ipinasatadhana ko na lang ang lahat, Kuya G. Kung sadyang kami talaga
ang pinagtagpo at itinadhana, matutupad at matutupad lahat ng aming mga sumpaan. Hanggang dito na lang, Kuya J, ang liham na ito. At sana nagustuhan ninyo ang kasaysayang ito, isang karanasan sa COVID-19 na hindi ko makakalimutan sa buong buhay. At umaasa na mapupulutan din ito ng aral sa iba. Maraming salamat po ang gumagalang Chichi ng Visayas Avenue, Quezon City, Philippines. Ito po ang sulat mula kay Chichi ng Visayas Avenue, Quezon City, Philippines, mga kababayan. Kaya sana kung mayroon kayong pagkakataon na ipadala ang liham ninyo, isang karanasan sa pandemic na hindi ninyo makakalimutan sa inyong buong buhay, ipadala sa amin dito sa ating programa mula Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga hanggang alas 7. Babasahin natin ang lahat ng mga liham at kung sino man ang mayroon na pinakamagandang istorya sa buong linggo ay makakatanggap ng 100 load pagdating ng Sabado. Kaya ipadala ang inyong sulat liham, kasama ninyo ang complete address, contact number, at ang inyong pangalan na pwede nating gagamitin para sa ganung paraan ay ating itatago ang inyong mga tunay na pangalan. Itong programa natin sa araw-araw ay sadyang ginawa namin para magkaroon tayo ng isang katuwaan at mapaglingkuran ang mga taong gusto maibahagi ang kanilang mga karanasan panahon ng pandemic. Kaya ano pang hinihintay nyo? Magpadala ng sulat at manalo. At sa bawat buwan magkakaroon tayo ng isang mananalo at makakatanggap ng 500 pesos cash. Ang ating programa na Unforgettable Moments ay tumatanggap ng liham na lahat ito'y may kaugnayan sa pangyayari ng COVID-19. Maraming salamat po mga kaibigan. Sana nagustuhan ninyo ang sulatan po ni Miss Chichi, 27 years old, nakatira sa Visayas Avenue, Quezon City, Philippines. Kung hindi dahil sa COVID, hindi matanggal ang kanyang pagkabirhen. Kaya isang bagay na hindi talaga makakalimutan ni Chichi dahil doon nagwakas at nagtapos ang kanyang virginity panahon ng COVID-19. Hindi nga talaga makakalimutan. Mahirap kalimutan yun. Kaya kung kayo, mayroon kayong karanasan, ipadala na sa amin at manalo ng load at 500 pesos na cash bawat buwan.
Babalik ang ating programa mamayang alas 6 ng hapon hanggang alas 7 sa DSN Media YouTube channel live. Huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa ating DSN Media YouTube channel dahil lahat ng ating mga programa ay doon natin makikita at doon natin maipoposting. Maraming salamat po mga kababayan. Ito po ang inyong lingkod, Mr. G. Aguilar, nagbibigay ng isang magandang umaga at masaganang araw sa ating lahat at sana ingatan tayo lagi ng ating Panginoong Diyos at ilayo sa sakit na lumaganap sa ating bayan ngayon. Maraming salamat sa lahat at God bless. Kita-kita tayong muli kinabukasan at mayroon na naman tayong hindi pala, sa Monday muli alas 6 ng umaga hanggang alas 7 ay mayroon na naman tayong sulat na liham na ating babasahin mula sa Dalagit, Cebu. Sulat tampo mula kay Tino. Isang kakaiba na naman ang nangyayari sa kanyang buhay panahon ng COVID-19. At ito'y isang pangyayari na mahirap intindihin sa lahat ng nakikinig ng ating programa at nanonood. Ngunit para lubos ninyong maintindihan ay abangan nyo sa Lunes ng umaga alas 6 hanggang alas 7 ang kanyang liham na ating babasahin sa araw na yaon. Kaya maraming salamat po. G. Aguilar ay nagbibigay ng isang magandang umaga uli at babu. Handumanan sa usa ka COVID. Ipadala ang inyong sulat tampo sa atong programang Unforgettable Moments. Mga kaagi nga dili makalimtan sa tibok ninyong kinabuhi na naglambigit panahon sa COVID. Mapait man o sa kalipay o katawanan nga kaagi ning panahon sa pandemic. Isulat kini ug ayaw sipyata sa pagpadala ng maong programa Unforgettable Moments. Dinhi lang sa DSN Media YouTube channel ug mag-email lang sa ang probinsyanong Bisaya at gmail.com. Kung kinsa katong pinakaanindot nga kaagi sa matag simana, aduna kamoy madawat nga ganti ug kinsa usab ang mapilian nga maanindot nga kaagi matag buwan, makadawat og ganti nga cash. Mao nga unsa pa ang inyong gipaabot, ipadala na ug mudaog ang dili mahikalimtan na sugilanon panahon sa COVID. Handumanan sa usa ka COVID. Ayaw kalimot sa pag-like ug pag-share. Ug para laging updated, ayaw usab kalimot sa pag-subscribe sa atong DSN Media YouTube channel.